Mapunta naman tayo sa usapang bigas. Tinatayang mauungusan ng Pilipinas ang China bilang world's top importer ng bigas. Sabi yan ng United States Department of Agriculture para sa trade year 2023-2024. Inaasahan kasi ng USDA na mag-aangkat ang Pilipinas ng 3.8 million metric tons ng bigas. Mas mataas na yan kumpara sa 3.5 million metric tons na planong importasyon ng China. Pero nagsabi naman na ang Department of Agriculture ng Pilipinas na mas mababa dyan ang inaasang aangkatin ngayong taon. Mas pinalalakas pa raw kasi ang lokal na produksyon. Sinabi na rin ni Pangulong Bongbong Marcos, ang concurrent Agriculture Secretary, hindi dapat umaasa ang Pilipinas sa importasyon. Pero hiling ng grupong Bantay Bigas sa gitna ng isyong ito, magbitiw na si Pangulong Marcos bilang kalihim ng ahensya. Dapat daw kasi mapanagot ang Pangulo sa patuloy na importasyon at pagpatayan nila sa lokal na produksyon. Ibasura na rin daw dapat ang Rice Liberalization Law. Wala pang reaksyon dito ang Malacanang. Alam mo, yung ating populasyon, kumpara mo sa China, di ba, napakaliit. Pero kung tayo ang sinasabing uungos pa doon sa importation ng China... ibang klase na. May malaking problema talaga. Oo. Indikasyon na malaking problema yon. At sinasabi nga, iniuugnay parati itong ating pag-i-import ng bigas sa napakalaki daw na kitaan. Alam mo na, may mga ganyan sinasabi yung ilan sa mga eksperto pagdating dyan. Pero ang food security, napakalaking bagay niyan. At kung hindi mo sasolusyonan yan, delikado. Kaya talagang dapat tutukan po natin yan. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 11 a.m. sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat nyong malaman sa Balita Ko tuwing Lunes hanggang Biyernes. Mag-subscribe din sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.